Magkakadikit na nakatayo ang buong party sa gitna ng isang malawak na daanang humihiwa sa napakalawak na subterranean landscape. Sa paligid nila ay walang katapusang damuhan at makakapal na kagubatan na tila umaabot hanggang sa dulo ng underground world. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, isang mabigat at hindi maipaliwanag na tensyon ang unti-unting bumabalot sa grupo. Mahigpit na hinawakan ni Lord Light ang kanyang staff habang nakatanaw sa malawak na greenery sa unahan. Sang-ayon ako kay Nazuna, seryoso niyang sabi habang nananatiling alerto ang kanyang mga mata. Hindi tayo pwedeng magbaba ng guard. Sandali siyang tumigil bago muling nagsalita. Masyadong tahimik. Muling inilibot ni Light ang kanyang tingin sa paligid. Kung sino man ang ancient builders na gumawa ng lugar na ito, malinaw na sila rin ang lumikha ng buong forest at meadow na nakapalibot sa kanila. Ngunit may isang bagay na hindi tama. Wala akong marinig kahit isang ibon, mahina niyang sambit habang mas humihigpit ang hawak niya sa staff. Wala ring insekto. Unti-unting bumigat ang kanyang ekspresyon. Parang, dahan-dahan niyang sabi, walang buhay sa lugar na to. Sa tabi niya, nanatiling alerto si May habang seryosong pinoproseso ang kakaibang ecosystem ng underground world. Normally, mahinahon niyang paliwanag, kahit abandoned ang ganitong environment, may mga maliliit na creatures pa rin pumapasok at naninirahan dito over time. Dahan-dahan siyang tumingin sa tahimik na kagubatan. Kaya sobrang kakaiba na completely devoid of life ang buong wild area. Muling bumalat ang katahimikan sa grupo. Walang huni ng ibon. Walang galaw ng hayop. Walang kahit anong senyales ng natural life. Tanging malamig na hangin lamang ang dumadaan sa damuhan. Pakiramdam ng lahat ay para bang may mali sa mismong existence ng lugar na ito. Sa gitna ng mabigat na atmosphere, bahagyang lumingon si Light sa kanyang vanguard. Jack Big Bro, tawag niya habang nananatiling kalmado ngunit handa ang kanyang boses. Mukhang oras na upang gawin nila ang susunod na hakbang. Agad na ibinigay ni Lord Light ang kanyang utos sa brawny vanguard ng grupo. Jack, seryoso niyang sabi habang nakatingin sa tahimik na kapaligiran, kahit gaano kaliit na abnormality ang mapansin mo, siguraduhin mong mapoprotektahan mo ang guests natin. Ngumisi lamang si Jack habang inaayos ang kwelyo ng kanyang damit, halatang puno ng kumpiyansa. Okay, dire-diretso niyang sagot. Got it, Lord Light. Habang nananatiling alerto sina Light at Jack, ang mga dwarfs naman ay tuluyan ng nilamon ng kanilang chaotic curiosity. Parang tuluyang nakalimutan ng mga ito ang eerie silence ng meadow habang sabay-sabay silang lumuhad sa damuhan upang siyasatin ang lupa. Ano kayang klaseng grass to? Pwede kayang kainin? Hoy, tingnan mo tong soil. Nagkumpulan sila na parang mga batang first time makakita ng bagong laruan, abalang-abala sa pagsusuri ng kapaligiran. Isa sa mga dwarfs ang biglang kumuha ng maliit na shovel at excited na nagsimulang maghukay ng lupa. Dadalin ko to pabalik, sigaw niya habang nangingislap ang mga mata sa excitement. Baka may incredible medicinal value ang soil na to. Ngunit bago pa matapos ang kanilang geological investigation, biglang gumawa si King Dogan ng isang bagay na tuluyang sumire sa natitirang dignidad ng dwarven leadership. Tahimik na napalingon ang buong grupo. Sa harap nila, si King Dogan ay nakaluhod habang literal na sinusubo ang isang dakot ng hilaw na lupa. Malakas siyang ngumunguya habang nanlalaki ang mga mata sa matinding excitement. Hoy, sigaw niya sa ibang dwarfs habang puno pa ng lupa ang bibig niya. Subukan niyong kainin yung dirt. Nagkatinginan ng buong party. Ha, iba ang lasa niya kumpara sa surface dirt. Sa isang iglap, parang may sumabog na switch sa utak ng ibang dwarfs. Ano, totoo ba? Bigyan mo ko. At parang mga gutom na halimaw, sabay-sabay silang damay papunta sa damuhan habang agresibong sumusubo ng lupa. Habang nagpapatuloy sa likuran ng kakaibang mud tasting festival ng mga dwarves, tahimik lamang na nakatayo si Jack habang pinapanood ang mga ito. Sa kabilang banda, mabilis namang ibinalik ni Lord Light ang kanyang focus sa seguridad ng expedition. Mera, seryoso niyang tawag habang sinusuri ang malawak na kapaligiran. Paki-search ang surrounding area para sa anumang posibleng enemies. Bahagya siyang tumigil bago muling nagsalita. At paki-investigate na rin ang buong lugar. Tingnan mo kung may hidden holes, underground passages, o stairways na posibleng papunta pa sa mas malalim na layer. Sa sandaling marinig ni Mera ang utos, isang nakakakilabot ng ngiti ang dahan-daang lumitaw sa kanyang mukha. Close-up sa kanyang ekspresyon, isang malawak at matalim na grin na halos umabot sa kanyang mga mata habang lumilitaw ang kanyang mga pangil. Para bang matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito. Isang mababa at eerie na tawa ang lumabas sa kanyang bibig bago niya dahan-daang ibinuka ang kanyang mga braso. Ako na ang bahala dito, my lord. Kasabay ng kanyang nakakatakot na halakhak, biglang nagsimulang umugang ang damuhan sa paligid.
Mula sa mga anino at matataas na damuhan, isa-isang lumitaw ang mga monstrous wolf-like creatures, malalaki, mababagsik, at may kumikislap na mga mata sa ilalim ng makulay na subterranean sky. Parang isang hukbo ng mga predatory beasts ang mabilis na nagtipon sa paligid ni Mera, handang sumunod sa kahit anong utos niya. Nagmistulang commander ng isang nightmare army si Mera habang nakatayo sa gitna ng mga halimaw. At sa isang simpleng galaw lamang ng kanyang kamay, nagsimulang kumalat ang mga mababangis na nilalang sa malawak at unexplored wilderness upang hanapin ang anumang lihim na nakatago sa ilalim ng tahimik na paraisong iyon. Isang nakakamangha ngunit nakakatakot na display of power ang biglang bumalot sa buong subterranean meadow. Kasabay ng sunod-sunod na malalakas na pagaspas ng hangin, isang napakalaking swarm ng mga ibon ang biglang sumabog paitaas mula sa damuhan at kagubatan, mabilis na kumalat sa makulay na kalangitan ng underground world. Kasabay nito, isang dambuhalang pack ng monstrous wolves ang rumagasa sa buong meadow, mabilis na tumatakbo sa iba't ibang direksyon habang iniiska ng unexplored wilderness. Sa isang iglap, ang dating tahimik at tila walang buhay na mundo ay napuno ng gumagalaw na mga nilalang. At ang mga dwarves ay tuluyan ng natulala. Nanlalaki ang mga mata ni King Dogan habang halos bumagsak ang kanyang panga sa sobrang pagkabigla. Maging ang dwarf elders sa likuran niya ay hindi makagalaw habang blankong nakatitig sa imposibleng eksena sa harapan nila. May malaking sweat drop sa gilid ng mukha ni King Dogan habang pilit niyang pinoproseso ang nangyayari. Teka, pautal-atal niyang sabi habang nanginginig na nakaturo kay Mera. Anong nangyayari? Yung katawan mo. Unti-unting nanlaki pa ang kanyang mga mata dahil sa realization. Ikaw si Miss Mera de Chimera, hindi ba? Halos mawalan siya ng hininga habang nagtatanong. Kaya mong gumawa ng living creatures? Sa gitna ng collective shock ng mga dwarves, kalmado lamang na nakatayo si Mera habang may kumpiyansang smirk sa kanyang mukha. Muli niyang pinakawalan ang kanyang signature eerie laugh habang nakatingin sa kanyang nagkakalat na army sa malawak na kapatagan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon kay King Dogan. Hindi sila separate entities, kalmado ngunit may halong pagmamalaking paliwanag niya. Part sila ng sarili kong katawan. Tahimik na bumalat ang hangin sa paligid habang unti-unting nagsink in ang kanyang sinabi. At pagkatapos, isang mas nakakatakot pang revelation ang lumabas sa kanyang bibig. I can turn my body, mababa niyang sambit habang mas lumalalim ang kanyang ngiti, into whatever monsters I want. At sa sandaling iyon, tuluyan ang naunawaan ng mga dwarves kung gaano talaga kalalim ang kapangyarihang taglay ng grupo ni Lord Light. Patuloy pa ring tuluyang nabibighani ang mga dwarves sa pambihirang kakayahan ni Mera. Nanlalaki ang mga mata ni King Dogan habang halos nanginginig sa sobrang fascination. Amazing, mahina niyang sambit habang nakatitig sa mga beasts na gumagalaw sa malayo. Kaya mong i-remake ang parts ng katawan mo, tapos ay separate pa sila. Halos kumikislap ang kanyang mga mata sa kakaibang excitement habang dahan-dahan siyang lumalapit kay Mera. Teka, sabi niya habang tila may naisip na absurdong ideya. Pwede ba kitang dilaan kahit konti? Biglang napawrong si Mera habang visibly nagulat sa bizarre na request ng Dwarf King. Samantala, mabilis namang lumayo si May mula sa kakaibang usapan ng mga dwarves at agad ibinalik ang focus sa mas importanteng concern. Lord Light, kalmado niyang tawag habang nananatiling composed ang kanyang ekspresyon. Alam kong matatagalan bago matapos i-scout ni Mera ang buong lugar, paliwanag niya habang tumitingin sa napakalawak na subterranean landscape. Should I prepare a campsite for the group? Tahimik na napaisip si Lord Light. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kanyang bibig habang sinusuri ang sitwasyon. Kaya enter pa lang natin sa massive ruin na to, mababa niyang sabi habang nag-iisip. Pero tama ka, hindi tayo dapat gumawa ng strategic movements hanggat wala pa tayong reliable scout information. Muli siyang lumingon kay May at nagsimulang ibigay ang kanyang approval. As you suggested, for today, let's. Biglang naputol ang kanyang sasabihin. Kasabay ng sunod-sunod na mabilis na tunog ng hangin na humahati sa katahimikan, agad na nagbago ang ekspresyon ni Light. Sa isang iglap, mabilis siyang pumihit habang mahigpit na hinahawakan ng kanyang staff. Kasabay nito, isang malakas na bugso ng hangin ang dumaan sa buong meadow. Agad ding nagtensi na May at ang iba pang kasama habang mabilis na iniskan ang malawak na kapatagan sa paligid nila. Ang maikling sandali ng pagpaplano ay biglang napalitan ng panibagong tensyon. Ang biglaang disturbance sa malawak na kapatagan ay tuluyang nagpahinto sa kanilang pagpaplano. Nakatayong alerto sa gitna ng daan, naramdaman agad ni Lord Light ang pagbabago sa tahimik na atmosphere ng subterranean world. May kung anong gumalaw, at hindi iyon maliit na bagay. Sa tabi niya, bahagyang napalapit si King Dogan habang may sweat drop sa gilid ng kanyang mukha matapos mapansin ang biglang pagseryoso ng posture ni Light.
What's wrong, Mr. Light? Kinakabahan niyang tanong. Hindi agad sumagot si Light. Nanatili siyang nakatingin diretso sa malayong kagubatan habang dahan-daang naniningkit ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay kalmado ngunit matalim siyang nagsalita. There are enemies in the forest. Sa isang iglap, nanlamig ang buong grupo. Agad na kumilos si Light upang siguraduhin ang kaligtasan ng mga dwarves. King Dagan, mabilis ngunit kontrolado niyang utos habang hindi inaalis ang tingin sa tree line, please stay exactly where you are kasama ng associates mo. Biglang nanlaki ang mga mata ng Dwarf King habang halatang nabigla sa abrupt warning. Oo okay, mabilis niyang sagot habang agad umatras kasama ng ibang dwarves. At sa sumunod na sandali, isang marahas na pagyanig ng mga puno ang biglang sumabog mula sa makapal na kagubatan sa malayo, tuluyang winawasak ang eerie silence ng meadow. Malalakas at mabibigat na yabag ang umalingaw-ngaw sa buong kapatagan. Pagkatapos, biglang bamuka ang tree line ng may isang napakalaking nilalang na lumabas palabas mula sa kagubatan. Isang gigantic stone golem. Ang dambuhalang katawan nito ay mas mataas pa kaysa sa mga puno sa paligid habang ang dalawang napakalaking kamaong bato nito ay mahigpit na nakakuyom. Sa gitna ng mabatong ulo nito ay kumikislap ang dalawang hollow glowing eyes na direktang nakatutok sa maliit na expedition party. Tuluyang naglaho ang katahimikan ng paraiso. At sa unang pagkakataon mula nang makarating sila sa underground world, lumitaw na ang tunay na defense system ng ancient ruins. Ang paglitaw ng nag-iisang giant stone golem ay simula pa lamang ng isang napakalalang bangungot. Tahimik na nakatitig si Lord Light sa unahan habang unti-unting nanginginig ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Stone golems, mahina niyang bulong habang bahagyang kumukunot ang kanyang noo. May mali, masyadong mabigat ang vibration para sa iisang halimaw lamang. At sa sumunod na sandali, biglang sumabog sa galaw ang buong tree line. Hindi lang isa, hindi lang 10. Parang gumuho ang mismong kagubatan habang isang napakalaking hukbo ng stone constructs ang rumaragasa palabas mula sa forest na parang isang buhay na landslide. Isa-isang lumitaw ang mga nakakatakot na anyo ng mga nilalang. May mga dambuhalang rocky stags na may matatalim at malalawak na stone antlers. May mga armored arachnids na mabilis gumapang sa damuhan gamit ang kanilang matutulis na batong paa. May mga mahahabang drake-like creatures na dumudulas sa lupa habang kumikiskis ang mabatong katawan. At sa likuran nila, isang batalyon ng gigantic humanoid golems ang mabibigat na nagmamarcha pasulong. Lahat sila ay sabay-sabay na kumikilos. At lahat ng glowing eyes nila ay nakatutok diretso sa expedition party. Unti-unting namutla ang mukha ng mga dwarves habang pinapanood ang rumaragasang hukbo. Ang simpleng vibration kanina, ngayon ay isa ng thunderous stampede na nagpapayanig sa buong meadow. Sobrang dami nila, sigaw ng isa sa dwarf elders habang nanlalaki ang mga mata sa takot. Sa tabi niya, isa pang dwarf ang halos mapasigaw sa desperasyon habang nakatingin sa walang katapusang alo ng stone monsters. Mahigit 100 yan. Tuluyan ng nilamon ng rumaragasang hukbo ang dating mapayapang kapatagan. Ang tahimik na subterranean paradise ay biglang naging battlefield. At ang ancient defenders ng ruin ay ngayon ay papalapit na upang durugin ang mga intruders na naglakas loob pumasok sa kanilang mundo. Isang napakalalim at mabigat na ugong ang biglang umalingaw-ngaw sa buong horizon. Ang tunog ay parang pandurog na alon na gumugulong sa buong subterranean world, sapat para manginig ang hangin at lupa sa paligid nila. Sa ibabaw ng malalawak na burol, mabilis na kumalat ang hukbo ng stone golems. Isa-isa silang pumwesto hanggang sa makabuo ng isang napakalawak at tuloy-tuloy na pader ng bato at malisya, isang terrifying wall of ancient defenders na tuluyang hamarang sa buong daan sa unahan. Tahimik na napatingala si Lord Light habang pinagmamasdan ang imposibleng bilang ng mga kalaban. Saan mahina niyang sambit habang bahagyang kumukunot ang noo, sila nang galing. Sa tabi niya, tuluyan ng namutla si Nazuna habang may malaking sweat drop sa gilid ng kanyang mukha. Nakabuka ang kanyang bibig habang hindi makapaniwala sa eksena sa harapan nila. "Malord," pautal-yutal niyang sabi habang nanginginig na nakaturo sa horizon. Parang bigla na lang silang lumitaw mula sa hangin. At habang ang karamihan sa grupo ay natigilan dahil sa pressure ng napakalaking hukbo. Isang biglaang pagsabog ng excitement ang lumitaw mula sa frontline. Mabilis na humakbang pasulong si Nazuna habang kumikislap ang kanyang mga mata na parang may mga bituin sa loob nito. May malawak at sobrang excited na ngiti sa kanyang mukha habang tila nanginginig pa sa anticipation. Ganap na hindi naapektuhan ng terrifying numbers ng kalaban, mas lalo pa siyang naging eager. Agad niyang itinaas ang isang kamay habang halos hindi mapigilan ang battle excitement. Pagkatapos ay mabilis siyang lumingon kay Lord Light. "Can I take them down?" Halos pasabik niyang sigaw habang literal na nanginginig sa excitement.
Nanatiling nakabitin sa hangin ang excited na request ni Nazuna habang tahimik na pinag-aaralan ni Lord Light ang susunod nilang tactical move. Sa tabi niya, si Nazuna naman ay halos hindi na mapakali. Paikot-ikot siyang gumagalaw habang halatang pigil na pigil ang excitement niya. Gustong-gusto rin niyang sumabak sa laban. Tahimik na sinuri ni Light ang battlefield sa harapan nila. 12-dosenang stone golems, malalaking constructs, mabibigat ang armor, at sobrang dami. Mabilis na humandar ang kanyang isip habang kino-compute ang pinaka-efficient na response. Kung si Nazuna ang haharap sa kanila, bahagya siyang napaisip, sobrang overkill. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang restless companion. Nazuna, kalmado niyang tawag. Please stay with me, May, and Jack, sa pagprotekta sa dwarves. Sa isang iglap, parang literal na tinamaan ng invisible attack si Nazuna habang comically na paatras dahil sa disappointment. Halos mabasag ang puso niya sa rejection. Ngunit kahit ganoon, agad pa rin siyang tumayo ng diretso habang may luha sa gilid ng kanyang mga mata. Got it, malakas niyang sigaw habang pilit na energetic pa rin ang boses. Habang maayos nang nakaposisyon ng defensive line sa likuran, muling ibinalik ni Lord Light ang kanyang tingin sa rumaragasang hukbo sa unahan. Patuloy na yumanig ang buong meadow dahil sa mabibigat na yabag ng Stone Army. Sa gitna ng thunderous advance ng mga golems, lumingon si Light sa dalawang gunners na handa nang sumabak. Suzo, Locke, matatag niyang tawag. Tahimik na tumayo si Suzo habang nakatitig diretso sa buong charging battalion. Wala man lang bakas ng takot sa kanyang mukha. Tanging excitement lamang. Please take care of this, seryosong utos ni Light. At pagkatapos, ibinigay niya ang kanilang objective. You're in charge of intercepting them. Patuloy na umuugong ang buong kapatagan dahil sa walang tigil na. Nang rumaragas ang hukbo ng stone golems habang mabilis silang bumababa mula sa mga burol papunta sa meadow. Ngunit sa kabila ng nakakatakot na wall of stone na papalapit, tahimik na humakbang pasulong si Suzo patungo sa open field, kalmado at eksakto ang bawat galaw niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang massive rifle habang kumikislap ang kanyang mga mata sa matinding focus. Lord Light, mahinahon niyang sabi sa communication line habang ipinapasa ang mensahe ng kanyang partner. Suzu says, bahagyang ngumiti si Locke, please leave it to ask. Sa tabi niya, marahang ikinasa ni Suzo ang kanyang sandata. Ang matalim at mechanical na tunog ay umalingaw-ngaw sa gitna ng tensyonadong katahimikan. Nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Walang takot, walang kaba, tanging battle excitement lamang habang itinutok niya ang kanyang weapon diretso sa rumaragasang hukbo. At pagkatapos, walang kahit isang segundong pag-aalinlangan. Isang napakalakas na pagsabog ng putok ang biglang sumire sa katahimikan ng subterranean world. Ang sumunod na sandali matapos ang putok ay hindi simpleng impact ng bala, kundi isang ganap na pagbabago ng battlefield dynamics. Sa halip na ordinaryong projectile, ang rifle ni Locke ay naglabas ng isang napakalaking vertical geyser of energy na biglang sumabog pataas sa kalangitan. Ang tuloy-tuloy at mabigat na pressure ng energy column ay tila humihila sa mismong hangin, dahilan para agad magbago ang daloy ng buong labanan. Sa itaas, sa gitna ng makulay na subterranean sky, biglang lumitaw ang isang kumpol ng makikinis at metallic orbs. Isa-isa silang nagsimulang bumagsak pababa, parang isang hindi natural na ulan ng bakal na papunta mismo sa battlefield. Parang tuluyang napunit ang kalangitan ng subterranean world habang umabot sa rurok ang atake ni Locke at Suzo. Ang mga metallic orbs na bumagsak kanina ay hindi simpleng projectiles, kundi nag-transform sa isang walang katapusang hyper-velocity rain of kinetic firepower. Isang sunod-sunod at sabay-sabay na kulog ng impact ang bomb alot sa buong battlefield habang daan-daan na liwanag na parang mga bala ng kidlat ang sumisapol sa rumaragasang hukbo ng stone golems. Ang dating wall of defenders ay agad na naging target ng precision bombardment. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Suzo ng matatag. Walang pag-urong. Walang pag-alinlangan. Ang kanyang cape ay humahampas sa hangin dahil sa shockwaves ng sariling attack habang tahimik niyang pinapanood ang resulta ng kanyang artillery strike. Sa harapan nila, ang dating makapangyarihang golem army ay unti-unting nalulunod sa walang tigil na barrage. Isa-isang nabibiyak ang mga stone constructs. Ang malalaking rocky stags ay nauuna ng mag-crack bago tuluyang gumuho. Ang armored arachnids ay nadudurog sa ilalim ng impact. Ang humanoid golems ay nababasag na parang hollow statues na tinamaan ng walang katapusang martilyo. Ang buong battlefield ay napuno ng usok, alikabok at sumasabog na mga piraso ng bato. Isang sistematikong pagkapulbos ng defense force ng ancient ruin. At sa gitna ng destruction field, isang matapang na boses ang umalingaw-ngaw sa ibabaw ng kaguluhan. We'll turn you into rubble.
Isang hamon na bomb alot sa buong battlefield habang ang relentless barrage ay patuloy na dumadagundong sa buong kapatagan, tuluyang binabasag ang dating impenetrable na hukbo ng stone golems. Isang napakalaking, umiikot na ulap ng alikabok at usok ang dahan-daang umahan sa ibabaw ng mga burol, kasabay ng papahina at unti-unting nawawalang bakas ng mga huling shockwave. Sa loob ng ulap na iyon, ang dating hukbo ng stone golems ay tuluyang naglaho. Walang natirang gumagalaw. Walang rumaragasang pader ng bato. Tanging tahimik na kapatagan at gumuguhong alikabok na lang ang naiwan. Kalmadong ibinaba ni Suzo ang kanyang mabigat na sandata, saka ito ipinatong sa kanyang balikat nang walang kahit anong bakas ng pagod o emosyon. Parang simpleng routine lang ang nangyari. Sa likuran, ang mga dwarfs ay tuluyan ng na-freeze sa kanilang kinatatayuan. Nanlaki ang kanilang mga mata, nakabuka ang mga bibig, at halos hindi makapaniwala sa nakita nila. Wow, nauutal na sabi ng isa sa kanila habang nanginginig ang boses. Smart weapon, dagdag pa ng isa, halos hindi makapaniwala. Isang sandata lang at na-wipe out niya yung buong horde ng stone golems. Tahimik na bumaba ang tensyon sa frontline. Sa likuran ng grupo, unti-unting nag-relax ang mga battle stance ng mga kasama. Mera, nakahawak ang isang kamay sa kanyang bewang, dahan-daang ngumisi habang ipinapakita ang kanyang matatalim na pangil. Isang malamig at medyo mayabang na tawa ang lumabas sa kanya. Akala ko pa naman iba yung stone golems na to dahil galing sa ancient ruin, sabi niya habang bahagyang umiling. Pero hindi rin pala sila special. Sa tabi niya, si Jack ay humikab lang ng bahagya habang nakatingin sa usok sa malayo. Sayang, casual niyang sabi. Sana man lang naging mas interesting. Pagkatapos ay bahagyang bumantong hininga siya, tila nakaramdam ng relief. Looks like you don't need to worry, then, mahinahon niyang sabi. Isang simpleng pahayag, na nagmarka ng pagtatapos ng biglaang ambush at pagbabalik ng katahimikan sa wasak na bahagi ng battlefield. Ang sandaling katahimikan matapos ang victory ay agad na pinunit ng isang mabigat at nakabibinging ugong mula sa ilalim ng lupa. Dahan-daang yumanig ang buong kapatagan, hindi na galing sa pagmarcha, kundi mula sa kung anong gumigising sa loob ng wasak na battlefield. Sa crater na iniwan ng bombardment, nagsimulang gumalaw ang mga nagkalat na piraso ng bato. Una ay banayad na pag-uga. Pagkatapos ay bigla ang pag-angat. Ang malalaking fragment ng golem ay tila tinatawag pabalik sa kanilang sarili, dahan-daang umaangat laban sa gravity habang nagsisimulang magdikit-dikit muli ng may nakakakilabot na eksaktong precision. Isa-isang bumubuo muli ang mga nagkalasog-lasog na katawan. Ang mga durog na bundok ng bato ay muling naging mga hugis. At sa gitna ng usok at alikabok, muling tumindig ang Stone Golem Army. Mas buo, mas mabigat, at mas malamig ang presensya. Ang kanilang hollow eyes ay muling umilo, ngunit sa pagkakataong ito, mas matalim, mas mapanupil, at mas puno ng malice kaysa dati. Sa itaas ng crater, tuluyang napako si King Dogan sa kinatatayuan niya. Nanlaki ang kanyang mga mata habang ang mukha niya ay biglang napuno ng purong takot. What's going on? Sigaw niya, halatang nanginginig habang may sweat drop na tumatakbo sa kanyang pisngi. Sa tabi niya, ang mga dwarf elders ay tuluyan ng namutla sa nakikita nila. Isa sa kanila ang nauutal habang pinipilit intindihin ang imposible. Kapag dinudurog ang core ng golem, normally hihinto na sila, paliwanag niya habang nanginginig ang boses. Hindi sila dapat bumabalik. Napasinghap siya, hindi makapaniwala sa sariling sinasabi. Wala akong narinig na golem na bumabalik pagkatapos ma-destroy. Ang mabibigat na yabag ng mga muling nabuhay na stone beasts ay muling umalingaw-ngaw sa valley floor. Isa-isang bumalik sa formation ng mga reconstructed golems, tuloy-tuloy na muling nagmarcha na parang walang nangyaring pagkawasak. Sa hanay ng Dwarven veterans, tuluyang nagkagulo ang analytical reasoning nila. Hindi tama ito, mariing sabi ng isa, nakakunot ang noo habang nanginginig ang boses. Ang cores nila dapat nasa gitna ng katawan. Sa ganong klase ng attack, imposible na walang core ang na-destroy, dagdag pa niya habang halos sumabog ang frustration sa kanyang mukha. Pero, gumagalaw silang lahat. Tahimik na pinakinggan nito ni Lord Light habang nakahawak sa kanyang bibig. Naningkit ang kanyang mga mata habang mabilis niyang inuungkat ang inconsistency ng sitwasyon. Yes, mahinang sambit niya. That is strange. Hindi ito normal na golem behavior. Hindi rin ito simpleng regeneration. May ibang rule na gumagana dito, isang sistema na hindi umaayon sa kahit anong alam nila tungkol sa constructs. Ngunit bago pa niya tuluyang ma-process ang buong anomaly. Look! Isang matinis na sigaw ang palm unit sa hangin. Isang elder dwarf ang biglang nagturo sa direksyon ng horizon, nanginginig ang daliri habang halos bumuka ang kanyang mga mata sa sobrang takot. Ang forest, sigaw niya. Mas marami pa. At sa mismong sandaling iyon,
Isang malalim at napakalawak na ugong ang muling bumalot sa buong landscape. Parang bumubukas ang buong horizon. Isa pang alon ng constructs ang sumabog mula sa tree line, mas malawak, mas siksik, at mas walang katapusan kaysa kanina. Ang buong tanawin ay unti-unting natakpan ng gumagapang na hukbo ng bato. Ang dating horde ay naging wave. At ang wave ay naging sea. Sa likuran, tuluyan ang nabasag ang composure ng dwarves. "There's hundreds," sigaw ni King Dogan habang nanginginig ang buong katawan. Isa pang dwarf elder ang napasigaw sa desperasyon, halos mapaatres habang nakatingin sa walang katapusang advance. "Ang dami nila, tapos may mas dadami pa," sigaw niya habang naguguluhan at natataranta. Ang buong valley ay muling nilamon ng gumugulong na anino ng Stone Army, mas malaki, mas mabigat, at mas walang katapusan kaysa sa naunang assault. Nanatiling kalmado si Lord Light sa gitna ng papalapit na rumaragas ang hukbo habang tila walang bahid ng takot sa kanyang ekspresyon. Nakahawak siya sa kanyang bibig, malalim ang iniisip habang nakatutok ang tingin sa walang katapusang alon ng stone golems. "Ancient ruin talaga," mahinahon niyang sabi, parang nagmamasid lang ng isang complicated na puzzle. "Interesting." Dahan-dahan niyang inusisa ang anomalya habang patuloy na nagsasalita, hindi alintana ang tumitinding tensyon sa paligid. "Ibig sabihin, iba ang structure ng golems na to," patuloy niya habang naningkit ang kanyang mga mata. Kung bawat fragment nila ay bumabalik at gumagalaw. Bahagya siyang tumigil, mas lalo pang naging focused ang kanyang expression. "Does that mean, pati core nila ay nagre-regenerate din?" Isang simpleng tanong. Isang analytical observation lang sa kanya. Ngunit sa mga dwarves, parang mental breakdown trigger yon. Sumabog sa sigaw si King Dogan habang nanginginig na nakaturo sa paparating na hukbo. "Wala po tayong oras para sa idle speculation," halos mapunit ang boses niya sa sobrang panic. "Aatakehin na nila tayo. Ma-overwhelm tayo at madi-destroy." Saglit na huminto si Light. Dahan-dahan siyang lumingon sa Dwarf King. Blanca ang mukha niya. Walang takot. Walang kaba. Parang pinoproseso lang niya ang isang simpleng input. Nang makita ni Lord Light ang tuluyang pagkaputol ng composure ni King Dogan, bahagya siyang huminto sa kanyang pag-iisip. Parang biglang bumalik ang awareness niya sa paligid. Dahan-dahan siyang humarap sa nanginginig na Dwarf King, at sa kabila ng rumaragas ang hukbo sa malayo, bigla siyang nagpakawala ng isang mahinahon at nakaka-reassure ng ngiti. "Hindi sila magiging problema," kalmado niyang sabi, punong-puno ng katiyakan ang boses. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod. At doon, tuluyang natigilan ng mga dwarves. Nanlaki ang mga mata ni King Dogan habang nakatulala sa kanya, halatang hindi alam kung paano i-process ang sinabi. Sa likuran niya, ang mga dwarf elders ay sabay-sabay na naka-freeze sa parehong expression, sweat drop, wide-eyed, at blanca ang isip sa sobrang disbelief. Parang hindi nila alam kung dapat ba silang matakot sa army. O sa taong nagsabi na, hindi problema, ang army. Ngunit hindi na nagpatuloy si Light sa pag-aalala sa reaksyon nila. Diretso siyang tumayo ng maayos, hawak ang kanyang staff habang ibinabalik ang focus sa frontline. "Suzu, lock," tawag niya ng mahinahon. Agad na lumingon ang Twin Gunners, naka-ready pa rin mula sa kanilang posisyon. Kalmado at composed si Lord Light habang nagsasalita, parang nag-a-adjust lang ng next step sa isang tactical plan. "Hindi ko gustong magdulot ng unnecessary worry kina King Dogan at sa mga kasama niya," dagdag niya habang nakatingin sa paparating na hukbo ng stone golems. Sandaling huminto siya. Pagkatapos ay ibinigay niya ang susunod na utos, simple, polite, at direkta. "Let's end this quickly." Biglang nag-iba ang atmosphere. Ang dating kalmadong obserbasyon ni Lord Light ay napalitan ng malamig at absolute focus. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata habang nagliwanag ang kanyang tingin ng matinding determinasyon. Sa gitna ng papalapit na rumaragas ang hukbo ng mga golem, ibinaba niya ang huling utos, kalmado, diretso, at walang pag-aalinlangan. "Please rout them all." Sa ibaba ng valley, patuloy na yumanig ang lupa habang ang muling nabuhay na stone golems ay sabay-sabay na rumaragasa sa kapatagan. Parang walang katapusang alon ng bato at galit ang papalapit sa kanilang posisyon. Ngunit sa taas ng grassy ridge, isang figura lamang ang nakatayo. Si Suzu. Tahimik, matatag, walang kahit anong bakas ng takot. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang napakalaking golden barrel, ang metal ay kumikislap sa ilalim ng kakaibang ilaw ng subterranean sky. Ang kanyang crimson eyes ay direktang nakatutok sa gitna ng enemy formation, parang pinipili ang eksaktong punto kung saan babagsak ang lahat. Sa isang maikling sandali, bahagyang tumango siya, simple, precise, at walang emosyon. Pagkatapos ay marahan siyang nagsalita, malinaw at malamig ang boses. "Understood." Isang simpleng sagot. Ngunit sa likod nito ay ang buong presyong dala ng isang ganap na unleashed vanguard.
At sa harap niya, ang walang katapusang hukbo ng stone golems ay patuloy na sumusulong. Diretso sa sandaling hahatiin ng susunod na shot ang buong battlefield. Sa isang iglap, ang buong landscape ay nilamon ng ganap na bagyo ng pagkawasak. Hindi simpleng volley ang pinakawalan ni Suzu at Locke. Isa itong sistematikong annihilation. Ang unang impact pa lamang ay tumama na parang dambuhalang tidal wave sa frontline ng Stone Army. Agad na nabiyak ang mga papalapit na constructs habang ang kanilang napakalalaking katawan ay literal na sumasabog sa gitna ng pagmarcha. Ang mga gigantic stone behemoths ay nagkalasog-lasog sa hangin, ang kanilang mabatong katawan ay nahati sa daan-daang matutulis na fragments na parang ulan ng pandurog na bato sa buong valley. Maging ang nag-iisang hollow eye ng malalaking golems ay nadurog sa gitna ng cascading avalanche ng debris. Ngunit hindi doon nagtapos ang barrage. Sa sumunod na sandali, isang walang humpay at nakakasilaw na onslaught ang tumawid sa battlefield. Mga piercing streaks ng hyper-velocity energy ang sumabog ng paalang sa buong kapatagan, parang mga sinag na literal na naghihiwa sa landscape. Saan man tumama ang liwanag, sumasabog ang lupa. Ang coordinated march ng ancient defense system ay agad naging isang magulong pandurog ng impact, shockwaves, at sumasabog na bato. Ang buong valley floor ay nanginginig habang sunod-sunod na pagsabog ang tumatama sa rumaragasang hukbo. Walang formation ang nananatili, walang momentum ang nakakaligtas. Ang dating walang katapusang alon ng stone golems ay ngayon ay nalulunod sa isang barrage na tila kayang durugin maging ang mismong lambak. Sa ilalim ng walang awang artillery fire, ang ancient defense system ng ruin ay unti-unting nawawasak, pinupulbos, at dinudurog hanggang maging alikabok ang buong battlefield. Mataas sa ibabaw ng battlefield, tahimik na lumulutang si Suzu habang marahang hinahampas ng hangin ang kanyang cape. Sa ilalim niya ay ang buong valley, at ang rumaragasang hukbo ng stone golems na tila walang katapusan. Ngunit sa kanyang mukha, walang kaba, walang emosyon, tanging malamig at mechanical na focus lamang. Dahan-dahan niyang itinapat pababa ang kanyang napakalaking rifle, ang barrel ay direktang nakaturo sa sentro ng battlefield. Naningkit ang kanyang mga mata habang tuluyang naglock ang kanyang aim. At pagkatapos, isang tuloy-tuloy at nakakabinging dagandong ang sumabog sa buong subterranean world. Mula sa kanyang rifle, isang napakalawak na fan-shaped barrage ng energy beams ang kumalat pababa, literal na nilalamon ng buong valley sa ilalim niya. Ang bawat sinag ay parang pandurog na liwanag. Saan man ito dumaan, sumasabog ang lupa. Ang damuhan, bato, at mismong terrain ay napupunit habang ang charging stone constructs ay agad na nadudurog bago pa man makalapit. Walang depensa, walang regeneration, walang pagkakataong makabuo muli. Ang buong hukbo ay literal na ginagawang alikabok sa ilalim ng relentless aerial bombardment. Sa malayo, ligtas na nakatayo ang natitirang grupo habang pinapanood ang one-sided annihilation. Tuluyang nakabuka ang mga bibig ni King Dogan at ng Dwarf Elders habang halos lumabas ang kanilang mga mata sa sobrang shock. Ano ba tong firepower na to? Sa tabi nila, nanatiling relaxed si Lord Light habang pinagmamasdan ang destruction sa horizon. May bahagyang ngiti lamang sa kanyang mukha. Ganap na walang pag-aalala. Pagkatapos ay kalmado siyang nagsalita habang nakatingin sa terrified na mga dwarves. Even tens of thousands of golems like those, mahinahon niyang sabi habang ang buong horizon ay patuloy na nilalamon ng liwanag at pagsabog, wouldn't stand a chance against Suzu. At sa likuran ng kanyang simpleng assurance, ang buong valley ay patuloy na binubura mula sa existence ng walang awang barrage ng kanyang vanguard. Unti-unting bumagsak ang usok at alikabok sa ibabaw ng malawak na kapatagan habang ang bigat ng imposibleng labanan ay tuluyang nagsisink in sa mga nakamasid. Mula sa ligtas na distansya, walang magawa ang mga dwarves kundi panoorin si Suzu. Mag-isang hinaharap ang buong hukbo. Isang tao lang laban sa lahat ng yun, hindi makapaniwalang sambit ng isa habang nanginginig ang boses. Absurd. Sa harapan nila, patuloy na binubura ni Suzu ang buong frontline na parang simpleng target practice lamang. Ngunit, hindi nagtatagal ang katahimikan. Mula sa valley floor, muling umalingaw-ngaw ang pamilyar na mabigat na tunog. Unti-unting gumalaw muli ang mga nagkalat na bato. Kasunod nito ang nakakakilabot na tunog habang ang mga fragments ay nagsimulang dumulas pabalik sa isa't isa. Muling nagdikit ang mga durog na piraso. Muling nabuo ang mga gigantic stags. Muling tumindig ang hulking stone giants. Parang walang nangyaring pagkawasak. Pero bumabalik agad sila pagkatapos ma-destroy, mabigat na obserbasyon ng isa sa mga dwarves habang pinapanood ang muling pagbangon ng immortal constructs. Sa gitna ng endless cycle ng destruction at resurrection, tahimik na nakahawak muli si Lord Light sa kanyang baba. Malalim ang iniisip niya habang pinagmamasdan ng paulit-ulit na reconstruction ng mga golems. Hindi pwedeng hayaan lang natin silang paulit-ulit na mag-revive at umatake, mahinahon niyang sabi.
Masyadong inefficient, masyadong mabagal, at higit sa lahat, aksaya sa oras. Bahagya siyang lumingon sa kanyang tabi. May, kalmado niyang tawag. Agad na tumuwid ang maid, alerto sa utos ng kanyang master. Please bring me a golem. Walang kahit isang segundong pag-aalinlangan. Bahagyang yumuko si May habang diretso ang tingin. Yes, Lord Light. Tinupad ni May ang utos ng kanyang master ng may nakakakilabot na efficiency. Hindi lang basta siya nagdala ng golem pabalik. Literal niyang isinubsob ang isang napakalaking wolf-like construct sa ibabaw ng isang magical canvas habang ang makakapal at kumikinang na magic threads ay mahigpit na nakapulupot sa mabatong mga paa nito. Piliting gumalaw ang stone beast, ngunit bawat galaw nito ay agad pinipigilan ng tensyon ng energy strings ni May. Parang isang eksperimento na nakahanda para sa dissection. Tahimik na lumapit si Lord Light upang inspeksyonin ang captive specimen. Sa likuran niya, sina King Dogan at ang Dwarf Elders ay unti-unting nagsilapit rin, halatang puno ng cautious fascination habang pinagmamasdan ang immobilized construct. Ngunit, sa isang iglap, biglang nagbago ang sitwasyon. Isang brutal at napakabigat na impact ang biglang bumagsak sa ibabaw ng restrained golem. Parang may invisible force na dumurog rito mula sa itaas. Sa isang iglap, sumabog ang buong katawan ng construct. Nagliparan ng malalaking piraso ng bato habang ang solidong armor ng golem ay tuluyang nabasag at nagkalasog-lasog sa harap ng lahat. Ang dating buhay na construct ay naging isang tambak ng durog na rubble sa loob lamang ng isang segundo. Biglang bumagsak ang katahimikan. Nanigas ang mga Dwarf Elders. Si King Dogan ay tuluyang napatulala habang nakatingin sa bagong tambak ng sirang bato. Pare-pareho silang napatingin kay Lord Light, halatang hindi ma-process ang nangyari. Ang kanilang mga mukha ay puno ng iisang ekspresyon. Purong confusion. Purong disbelief. Hindi nila maintindihan kung bakit. Pagkatapos niyang ipakuha ang golem ng buhay, siya rin mismo ang tila agad na nagpawasak rito. Tuluyan ng bumagsak ang alikabok sa ibabaw ng dinurog na wolf construct. At doon, lumitaw ang isang imposibleng detalye. Nanlaki ang mga mata ng dwarves habang nakatitig sa tambak ng durog na bato sa ibabaw ng magical canvas. Walang core, sigaw ng isa habang desperadong itinuturo ang pagitan ng mga fragmented rocks. Agad na nagkagulo ang mga dwarf veterans habang paikat nilang sinusuri ang rubble. Normally, nasa gitna ng katawan ng stone golem ang core, paliwanag ng isa, halatang pilit inuunawa ang nangyayari. Tama siya, dagdag pa ng isa habang mabilis na hinahalukay ng tingin ang debris. Wala talaga rito, baka nasa lower half, hula naman ng isa pa habang nagsisimula ng mataranta ang tono ng boses niya. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling tahimik si Lord Light. Nakatitig lamang siya sa tambak ng bato habang unti-unting naniningkit ang kanyang mga mata. Malalim ang iniisip niya. No, mahinang sambit niya. Maybe, mas maliit lang kaysa sa ine-expect natin? Sa likuran niya, patuloy ang bulungan at pagkalito ng mga dwarves. May ilan ang pinagpapawisan habang paulit-ulit na sinusuri ang rubble, tila hindi matanggap na may golem na walang visible core. Ang maikling sandali ng pagsusuri nila ay biglang naputol ng isang napakalalim at umaalingongaw na ugong ang bumalot sa buong kapatagan. Yumanig ang hangin. Pati ang lupa ay tila bahagyang umuungol sa bigat ng paparating na presensya. Agad napalingon ang buong grupo sa horizon. At doon nila nakita ang panibagong bangungot. Unti-unting dumilim ang malayong kapatagan habang isang dagat ng gumagalaw na bato ang nagsimulang ramaga sa palabas mula sa meadow. Kasabay ng sabay-sabay at synchronized na paggalaw, hindi mabilang na bagong stone golems ang sumulpot mula sa terrain, mabilis na nagsasara ng distansya papunta sa kanilang posisyon. May mas marami pang lumalabas sa meadow, sigaw ng isang dwarf habang halos lumabas ang kanyang mga mata sa sobrang takot. Isa pang elder ang tuluyang napahawak sa ulo habang nanginginig sa panik. Napapalibutan na tayo, desperado niyang sigaw sa gitna ng ugong ng rumaragasang hukbo. Mula sa unahan, mula sa gilid, at ngayon, maging sa malawak na kapatagan sa likuran. Ang buong expedition group ay tuluyan ng napalibutan ng Immortal Stone Army. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Lord Light. Tahimik, kalmado, nakahawak pa rin sa kanyang baba habang malalim ang iniisip, tila ba ang nangyayari ay isang complicated research problem lamang at hindi isang life or death situation. Ang buong kapatagan ay muling nilamon ng vibration ng rumaragasang hukbo. Habang sa gitna nito, si Lord Light ay nananatiling kalmado, parang hindi man lang naaapektuhan ng katotohanang napapalibutan na sila ng walang katapusang mga golem. Ang tuluyang pagkakapalibot sa kanila ng Immortal Stone Army ay sinalubong ng isang nakakabinging display ng overwhelming defensive firepower. Bago pa man makalapit ang mga golem sa kanilang inner perimeter,
Isang napakalaking bilog ng kinetic energy ang biglang sumabog sa paligid ng grupo. Ang buong kapatagan ay nilamon ng walang tigil na barrage habang isang napakalawak na curtain of light ang bumalot sa kanilang posisyon. Parang isang hindi malalampasang defensive wall. Anumang construct na sumubok tumawid, agad na nabubura. Sa gitna ng barrage, si Suzo ang nangunguna sa depensa. Kalmado, relax. Halos walang emosyon habang tuloy-tuloy niyang iniikot ang kanyang mahabang rifle para salubungin ang bawat bagong wave ng golems mula sa iba't ibang direksyon. Sa bawat paghila niya ng gatilyo, isang hyper-velocity beam ang humahati sa battlefield. Ang mga stone beasts ay literal na nababasag sa mismong sandaling makapasok sila sa kanyang line of fire. Ang malalaking katawan nila ay sumasabog sa daan-daang splinters ng bato bago pa man makalapit sa grupo. Walang opening, walang makalusot, walang kahit isang golem ang nakakatuntong sa inner perimeter. Sa taas ng ridge, tuluyan ng natulala si King Dogan habang pinapanood ang impossible scene. Halos pabulong na lamang ang lumabas sa bibig niya. Parang nawalan na siya ng kakayahang magpanik. Sa harapan niya, isang tao lang. Si Suzo, ang literal na humaharang sa buong meadow. At habang nagpapatuloy ang nakakasilaw at walang katapusang barrage, ang immortal na hukbo ng ancient ruin ay patuloy na sistematikong binubura mula sa existence bago pa man sila makalapit. Ang walang tigil na dagandong ng barrage ay patuloy na umaalingongaw sa buong valley habang sistematikong pinapantay ni Suzo ang battlefield. Sa bawat putok, panibagong wave ng stone golems ang nabubura bago pa makalapit sa kanilang posisyon. Ngunit kahit ganoon, wala pa ring katapusan ng mga ito. Nakatayo si Lord Light nang nakatalikod sa kaguluhan, tahimik na pinagmamasdan ang mga ulap ng alikabok na bumabalot sa kapatagan. No matter how many show up, they're no threat, kalmado niyang obserbasyon. Ganap ang tiwala niya sa lakas ng kanyang vanguard. But there's no end to them. Mabilis na lumapit si King Dogan sa kanyang tabi, halatang pinagpapawisan habang paulit-ulit na pinapanood ang resurrection cycle sa malayo. Patuloy ding nagre-regenerate yung mga nasa meadow, sabi niya habang nanlalaki ang mga mata. Paano natin haharapin ang ability nilang bumalik sa buhay? Doon, bahagyang natigilan si Lord Light. Saglit siyang napaisip, at pagkatapos, parang may biglang nag-connect sa isip niya. Dahan-dahan niyang hinawakan muli ang kanyang baba habang unti-unting nagbago ang ekspresyon niya. Ang dating detached curiosity ay naging matinding focus. Now that you mention it, bigla niyang ibinaling ang buong atensyon niya sa magical canvas sa kanilang paanan. Kung saan nakahandusay pa rin ang dinurog na wolf construct. Tahimik, hindi gumagalaw, hindi nagre-regenerate. Agad na nagsilapitan sina May at ang dwarf elders habang sama-samang nakatitig sa rubble. Pagkatapos ay direktang itinuro ni Lord Light ang tambak ng bato. At doon niya binigkas ang tanong na tuluyang sumire sa logic ng buong defense system ng ancient ruin. Why isn't this stone golem coming back to life? Biglang bumagsak ang katahimikan sa paligid nila. Dahil tama siya, lahat ng golem sa meadow ay paulit-ulit na bumabalik. Pero itong isang specimen, na personal nilang dinurog sa harap nila, ay nananatiling isang walang buhay na tambak ng bato. Ang realization tungkol sa kakaibang anomaly ng captured golem ay tuluyang nagpahinto sa buong grupo. Sa gitna ng walang tigil na putukan at rumaragas ang hukbo sa malayo. Isang kakaibang katahimikan ng bumalot sa maliit nilang formation. Tahimik na nakahawak si Lord Light sa kanyang baba habang paulit-ulit na tinatap ng daliri niya ang kanyang mukha, malalim na iniisip ang inconsistency sa harapan nila. Sa tabi niya, si King Dogan ay patuloy na pinagpapawisan habang pilit inuunawa ang sitwasyon. That is odd, mahinang sambit ng Dwarf King habang nakatitig sa rubble. Ano bang nangyayari rito? Ngunit para kay Light, hindi ito simpleng mystery. Isa itong equation. At kailangan lang niyang hanapin ang maling variable. What's different between here and there? Tahimik niyang tanong sa sarili. Sa malayo, patuloy na binabalot ni Suzo ng nakakasilaw na laser barrage ang battlefield. Ang buong meadow ay nilalamon ng grids ng liwanag habang tuloy-tuloy niyang pinipigilan ang walang katapusang advance ng Stone Army. Sa tabi ng frontline, nakatayo si Jack na naka-cross arms lamang habang pinapanood ang depensa. Bahagyang tumingin si Light sa direksyon nila habang mabilis na nagpoproseso ang isip niya. Is its magic being blocked dahil malapit ito sa atin? Ngunit agad din niyang iniling ang ulo. No, impossible. Kung ganoon ang dahilan, dapat pati ang mga golems na malapit kay Suzo ay tumigil na rin sa paggalaw. Pero hindi. Sa ibaba ng valley, patuloy pa rin gumagalaw ang mga durog na bato. Isa-isang muling bumubuo ang mga constructs habang ang scattered fragments ay kusang dumidikit pabalik sa isa't isa. Immortal. Endless. Paulit-ulit.
There must be another difference, bulong ni Light habang muling bumababa ang tingin niya sa captured rubble sa ibabaw ng canvas. Something obvious. Unti-unting gumalaw ang kanyang tingin sa bawat detalye ng sirang golem. Ang mga durog na bato, ang bindings ni May, ang canvas, at pagkatapos, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Isang matalim na realization ang tumama sa kanya. Parang isang puzzle piece na biglang nag-connect sa tamang lugar. Sa wakas, nakita na niya ang critical clue na naghihiwalay sa immortal golem sa meadow at sa isang captured construct na hindi na muling bumangon. Isang matalim na ngiti ang unti-unting lumitaw sa mukha ni Lord Light habang tuluyang nagdugtong-dugtong ang lahat ng piraso ng puzzle sa isip niya. I'm not completely sure yet, kalmado niyang sabi, ngunit kapansin-pansin ang bagong confidence sa kanyang mga mata. Pero may idea na ako kung bakit wala silang course at kung bakit sila nakaka-revive. Biglang natigilan ng mga dwarves. Napakurap si King Dogan habang sabay-sabay ding nanlaki ang mga mata ng mga elder sa likuran niya. Ano yun? Agad niyang tanong habang lumalapit kay Light, desperado nang maintindihan ang sikreto ng immortal constructs. Ngunit imbes na sumagot agad, bumaling si Lord Light kay May. Itinuro niya ang pile of rubble sa ibabaw ng magical canvas. May, kalmado niyang utos, could you remove the blanket? Yes, Lord Light. Walang kahit anong pag-aalinlangan sa boses ni May. Sa isang eleganteng pitik ng kanyang kamay, biglang naglaho ang magical restraints. Ang energy canvas ay nagdisperse sa hangin, iniwang diretsong nakapatong ang tambak ng bato sa mismong lupa ng meadow. At sa mismong sandaling iyon, lumabas ang katotohanan. Biglang nanginig ang pile of rubble. Napatras ang ilang dwarf sa gulat habang ang dating walang buhay na fragments ay nagsimulang gumalaw. Ang mga durog na bato ay kusang humihila pabalik sa isa't isa. Sa harap mismo ng kanilang mga mata, ang nagkalat na piraso ng bato ay biglang sumigla. Kasabay ng mabibigat na tunog na parang may puwersang humihila mula sa ilalim ng lupa, ang mga durog na fragments ay marahas na nagdugtong-dugtong. Isa-isa, bumalik ang bawat bahagi sa tamang pwesto, balikat, katawan, ulo, hanggang sa tuluyang nabuo muli ang wolf construct. At sa isang biglaang galaw, tumayo ito, buhay na naman. It revived itself, sigaw ni King Dogan, halos pumutok ang boses sa sobrang gulat habang nanlalaki ang mga mata niya. Ngunit si Lord Light, kalmado lang. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha, parang isang eksperto na sa wakas ay nakumpirma ang kanyang hypothesis. Dahan-dahan niyang ibinaling ang tingin sa nagpanik na hari. Now I'm certain, mahinahon niyang sabi. The reason it didn't revive before was because it was on top of a blanket. A blanket May created using her magic string. Ang newly resurrected wolf golem ay biglang umatras at muling sumabog sa galit. Sa isang mabigat na pag-angat ng katawan nito, naglabas ito ng isang mababang, batong ungol habang handa ng sumugod direkta sa grupo. Isang nearby dwarf ang napatras sa gulat, halos matambas sa sobrang shock. Pero si Lord Light, hindi man lang kumurap. May, kalmado niyang tawag. Yes, Lord Light. Walang kahit anong pag-aalinlangan, humakbang si May pasulong, direkta sa linya ng atake ng golem. Bago pa man makasugod ang nilalang. Isang instant, precise strike ang gumulat sa hangin. Ang katawan ng wolf golem ay muling nagkawatak-watak sa ere, ang mga batong bahagi ay biglang naging daan-daang fragments na lumipad sa lahat ng direksyon. Ngunit hindi doon natapos si May. Sa isang eleganteng galaw ng kanyang kamay, biglang muling lumitaw ang kanyang magical canvas sa ilalim ng bumabagsak na debris. Ang mga tipak ng bato ay bumagsak dito sa halip na sa lupa. Muling nagtipon ang grupo sa paligid ng magical canvas, nakatitig sa mga segmented stone fragments na nakahiga ng walang anumang senyales ng muling paggalaw. Totoo pala, mahinang bulong ng isang dwarf habang nakatitig sa pile ng bato. Hindi na talaga siya nagre-revive. Ngunit kahit kumpirmado na ang resulta ng eksperimento, mas lalong lumalim ang tanong. Pero bakit dagdag ng isa pang elder? Lumapit si King Dogan, pawisan at seryoso habang pilit inaayos sa isip ang lahat ng impormasyon. So, alam na natin na hindi sila nagre-revive kapag nasa blanket, sabi niya habang tumitingin kay Lord Light. Pero paano naman yung course? Dapat may core ang golems para makagalaw. Huminto siya sandali, halatang naghahanap ng logic na magtutugma sa lahat ng nangyayari. Kung wala silang core, paano sila gumagalaw in the first place? Tahimik na tumingin si Lord Light pabalik sa kanya. Kalmado, tiwala, at ganap na kumpirmado ang kanilang experiment. Correct, King Dogan, mahinahon niyang sagot. Golems cannot move without cores. Kapag ang isang golem ay nahiwalay sa core nito, hindi na ito dapat makagalaw at hindi rin ito dapat makabalik sa buhay. Pero, sa mga golems na ito, may isa pang system na pumapalit sa function ng core. Dahil dahan-daang nagsisimula ng mabuo ang mas nakakatakot na conclusion.
Hindi ordinaryong golems ang kalaban nila. Isa itong ruin system na kayang magpalit ng life mechanism mismo gamit ang mismong lupa bilang core substitute. Itinuro ni Lord Light ang maayos na nakasil na pile ng bato sa ibabaw ng energy matrix habang dahan-daang bumabalik sa kanya ang atensyon ng buong grupo. Kalmado, diretso, walang pag-aalinlangan. This golem, mahinahon niyang sabi, has lost contact with its core. Sandaling katahimikan. Dahil sa blanket na ginawa ni May, hindi na nito ma-access ang regeneration system nito at hindi rin ito makagalaw. Parang sabay-sabay na huminto ang paghinga ng mga dwarf elders. At pagkatapos, pumutok ang reaksyon ni King Dogan. What are you trying to say? Sigaw niya, halos mapunit ang boses sa gulat. Ibig mong sabihin, alam mo kung nasaan ang core. Kung ganoon, nasaan ang core na yan? Isang sandaling katahimikan ang bumagsak. At doon, isang confident, matalim na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mukha ni Lord Light. Isang ngiting galing sa isang taong unti-unti nang nakikita ang buong structure ng system na kinakalaban nila. Yes, most likely, mahinahon niyang sagot. Sa gitna ng malawak at maliwanag na lambak, ang buong grupo ay nanatiling nakatayo sa katahimikan. At sa gitna nito, ang piling bato ng dating wolf golem, maayos na nakahiga sa ibabaw ng puting magical canvas ni May. Tahimik, hiwalay sa lupa, at ngayon, ganap ng kontrolado. Nakapaligid dito sina King Dogan, ang dwarf elders, at ang buong vanguard ni Lord Light, lahat ay nakikinig sa nakakatindig balahibong konklusyon na unti-unting binubuo sa harap nila. Hanggang sa magsalita si Lord Light. Ang tunay na nature ng lugar na ito, mahinahon niyang sabi, habang nakatingin sa napakalawak na landscape, ay hindi simpleng ruin. At sa sandaling iyon, tila mas lumino ang buong mundo sa kanilang paligid. This subterranean world is serving as the core. Hindi ito simpleng dungeon. Hindi ito simpleng underground ecosystem. Ito ay isang core system na ang mismong mundo ang pinagmumulan ng buhay ng mga golems. At sa unang pagkakataon, ang buong grupo ay tuluyang nakaharap sa tunay na kalikasan ng ancient ruins na kanilang pinasok. Ang katahimikan ng kapatagan ay tuluyang nabasag sa sandaling bumagsak ang final na conclusion ni Lord Light. Parang may biglang huminto sa paghinga ng mundo. At pagkatapos, sumabog ang composure ng mga dwarves. Sa isang exaggerated, full-color close-up, si King Dogan ang unang bumigay. Nanlaki ang kanyang mga mata ng sobra na parang halos lumabas na ang mga ito sa sobrang disbelief habang ang kanyang bibig ay bumuka sa hindi natural na lawak. What? Sigaw niya, umalingaw-ngaw sa buong open plains na parang isang sonic shockwave. Agad niyang hinawakan ng ulo niya, nanginginig ang kamay habang pilit inaabsorb ang imposibleng impormasyon.